Good evening mga kasambahay. Ako po si Attorney Mini Sandoval Sebrio at ito ang Untahang Legal. Kami po ay naka-live streaming sa YouTube and Facebook ng UNTV News and Rescue at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Bago tayo magpatuloy, syempre, pababatiin muna natin ang aking ka-partner na si Attorney Joey Domingo. Good evening, Attorney Joey! Good evening, Attorney M. Ayan, magandang gabi rin sa ating mga kasambahay. Maraming salamat sa patuloy na pagsama sa amin palagi ni Attorney M dito sa ating programang Huntahang Legal. Ayan, ang ating topic ngayong gabi, Attorney M, ano nga ba ang ating pag-uusapan? Nako, Attorney Joey, bago tayo sa ating topic, syempre Attorney Joey, binabati kita, araw ng kagitingan ngayon. Ayan. So, maligayang Para sa araw ng mga kagitingan. magigiting, magigiting Kagaya tayo, nating Attorney dalawa. M. Oo, 'di ba? Tapos na yung Oo. International Women's Month, pero nandun pa rin tayo sa kasi 'di ba kahit mga babae tayo, pwede rin namang maging magiting yung mga babae, 'di ba, Oo Attorney M? naman. I agree. Oo. Tayo ay ano niyan, living example. Wow, nagbuhat ng sariling bangko. Lumalaban, 'di ba? Patuloy na lumalaban sa mga Lumalaban. hamon ng buhay. Oo, correct. Ayun. Ayun, kagaya ng binanggit mo, Attorney Joey, maganda yung ating pag-uusapan kasi very important, no? So, syempre, unang-una, kailangan maintindihan ng ating mga kasambahay at nandito tayo para tulungan silang unawain ano nga ba yung special power of attorney, ano ba yung authorization, at ano nga ba yung notaryo, at ano-ano po ang mga dapat ninyong malaman patungkol sa tatlong mga usapin na ito. Ayan. So, syempre marami kasi Kasi Pilipino, Attorney Joey, ang gumagamit ng SPA, di ba, Attorney Joey? oo. At saka magkaiba yan. Sana malaman din ng ating Yes. mga kasabay. Sana maipagbigay alam din natin ng maayos kung ano ang pagkakaiba ng SPA at saka authorization letter at kailan nga ba ginagamit itong mga dokumentong ito. Kasi 'di ba pareho naman na may inaatasan tayo na ibang tao na gumawa in our behalf. 'Di ba, Attorney M? Para sa ating Oo. kaya lang, iba't iba yung requisites ng batas. May mga pagkakataon na pupwede naman yung authorization letter lang, pero may mga pagkakataon naman na mas stricto yung ating batas at kailangan na special power of attorney o itong SPA na tinatawag. Mas stricto yung SPA kasi para sa Yes. kaalaman Tsaka ng Attorney ating Joey, mga kumbaga, kasabayan. mas basic, kumbaga yung authorization letter. So, ito yung halimbawa, parang Attorney Joey, parang naalala ko pagka ikaw ay absent sa school, no? So, masusulat yung Oo. magulang mo na ikaw ay na-authorize kasi may gagawin, di ba? Or halimbawa, kukuha ng isang dokumento, no? For example, Attorney Joey, makiklaim ng ID, no? So, or halimbawa, minsan Attorney Joey, Authorization na. kailangan ng passport, halimbawa, no? Naku, parang overkill naman po kung papagawa kayo ng SPA para mag-claim. Halimbawa, na government issued ID nyo kasi mas strict po yung requirement kapag special power of attorney. So, usually, pag mga makiklaim lang po ng ID, no? Kung ganun lang po, pwede naman ang authorization letter. Pero, pag authorization letter kasi, Attorney Joey, importante pa rin na may pirma noong nag-authorize sa isang tao. No? At madalas, Attorney Joey, kailangan may kalakip din na photocopy ng valid ID ng tao na ino-authorize ka na gawin yung isang bagay. O kung meron nga siyang hawak na valid ID mo, mas maganda, no? Para mas hindi questionin, kumbaga, yung authorization letter. Na yun na, mas basic siya kumpara sa tinatawag nating Special Power of Attorney o SPA. Oo. At saka isang halimbawa ng authorization letter ay, halimbawa ako, ilalagay ko yung pangalan ko, authorize si ganito. Halimbawa, yung staff ng opisina namin na para i-claim yung aking ID. Tapos may kasama nga doon yung binanggit ni Attorney M kanina, yung pagkakakilanlan or identification ko at pagkatapos pagkakakilanlan or identification nung inaatasan kong kumuha. Pero sa SPA, yung Special Power of Attorney, ito kailangan may notarization o notarize yung document. Ibig sabihin,
Ibig sabihin, ninotaryuhan ng isang abogado na kumbaga pinanunumpaan mo kung ano yung nakasulat doon sa SPA at nakasulat doon sa special power of attorney na tinatawag kung ano-ano yung mga acts na pupuwede mong gawin Yes. in behalf of the person na nagbigay sa'yo ng, power of attorney. Ayun, halimbawa, Mm. wala dito yung, magbebenta ng lupa, ikaw Mm. pupuwedeng atasan na magbenta kahit na hindi naman nakapangalan sa'yo kung ikaw merong special power of attorney noong owner nung lupa na binebenta mo. Tama, 'di ba, Attorney M? Yes, oo. Hmm. Ayan, so Attorney Joey, ayan, i-define muna natin yung isang SPA, o Special Power of Attorney, Mm. ay isang legal na document kung saan pinapahintulutan ng isang tao ng principal, na halimbawa ako, Mm, no, ang ibang tao o yung mm, tinatawag nating agent o attorney in fact, na gumawa ng specific act sa kanyang on his or her behalf. So, kagaya ng binanggit mo nga, mm. Attorney Joey, usually kasi nagiging relevant yung usapin ng paghahanap ng SPA kapagka nagbebenta halimbawa, Attorney Joey, ng real property, no, ng lupa. So Mm. siyempre definitely hindi po puwedeng authorization letter po kapagka gano'n po. Kailangan po talaga special power of attorney kasi kagaya ng sinabi ni Attorney Joey, may karagdagang requirement yung SPA, which is kailangan notaryado po 'yan. Kasi po ang SPA ay isang Mm. public document. Kasi nga po hindi po mababind ng third person. So halimbawa, ako, principal, may agent ako, si person X. Kung hindi po nakanotaryo, hindi po mababind yung ibang tao doon sa aming napag-agrihan na siya ay magiging ahente ko para say for example magbenta ng aking property o ng property na nakapangalan sa akin, Attorney Joey. So unang-una, kung ikaw si buyer, halimbawa ng property, kapag kami nag-aalok sa'yo ng property, hanapin mo muna kung hindi ba nakatitulo sa kanya ang lupa. Dapat siya ay may hawak na valid special power of attorney. So, kagaya nga nung sinabi again ni Attorney Joey, para maging valid yan, dapat po notaryado ang isang SPA. Yan, pagbibenta ng sasakyan din, Attorney Joey, no? So, kailangan din Mm. SPA yan, oo. So in short, Yes, Attorney oh. M, para sa kaalaman ng ating mga kasambahay, usually yung ating special power of attorney covers yung mga legal acts. Yung mga legal acts, Mm. samantalang yung atin namang authorization, Authorization usually letter. yung administrative acts lang or yung routine acts ng pag-claim halimbawa. Usually representation lang for convenience. Halimbawa, hindi ko mapuntahan, wala akong napakapuno ng schedule ko pero kailangan ko ng i-claim. Halimbawa yung ID ko o ganun yung pupwede yung authorization. Mm. Pero pag SPA kasi kailangan must be in writing, tapos kailangan notarized, at saka ito usually yung binanggit ko kanina, mga legal acts. Halimbawa, sale of land, yung mga halimbawang binanggit kanina ni Attorney M. Mm-mm. Tapos, Attorney Joey, ha, for SPA, dapat nakadetalye po doon kung ano po yung Mm-mm. mga acts na ino-authorize ng principal na gawin ng isang agent o ng isang attorney in fact. No? So, kagaya nga Mm. halimbawa, Attorney Joey, yun. So, very specific siya. Halimbawa, kung magiging ahente ka ng isang lupa o ng halimbawa ng property, Attorney Joey, no, pwede naman kasi halimbawa ako as the principal or as the owner, pwedeng i-authorize kita na magbenta or to negotiate on behalf of me in relation to the property, pero hindi ko ino-authorize na tumanggap ka ng payment, no? Pera, So, oo. dapat malinaw din yun, no? Kasi kung minsan, Attorney Joey, doon nagkakaproblema. Kung hanggang saan ba ang Mm. scope ng special power of attorney. Kaya po dapat mainam, basahin yung maigi hanggang saan lang ba ang nakasaad na acts na ino-authorize ng isang principal na gawin ng agent para maging saklaw ng special power of attorney. So kung ino-authorize siya Mm. all in every and all Speed, act, 'di ba, on oo. behalf of the principal, Oo. then pwede. Pero kung halimbawa to negotiate lang, to transact, to talk to possible Oo. buyers, for example, yun lang. So kapag siya ay nakipag-negotiate at nagsabi na pwede mo nang ibigay sa akin yung bayad, medyo kailangan magduda ka na rin doon kasi hindi po yan sakop nung kanyang special power of attorney. Oo.
Titingnan natin kung ano yung nakalagay doon sa dokumento mismo, kung ang nakalagay doon, seed transfer and process the documents but not receive the money. Ganon, nakalagay. Kung ikaw naman yung gagawa ng special power of attorney at meron kang inaatasang representative para maging iyong attorney in fact, ilalagay mo din talaga doon sa dokumento. Kung ikaw naman yung magre-receive ng SPA, halimbawa ikaw binibentahan ng lupa, tapos ang nagbebenta sa iyo sasabihin, wala po dito yung may-ari, nasa abroad po, pero ako po ay inatasan. In fact, meron po akong SPA. Basahin nyo rin kung ano yung nakasulat doon sa SPA, kung hanggang saan yung kanyang authority. Kasi kung ano lang yung nakasulat doon sa saklaw ng authority na binigay sa kanya doon sa kanyang SPA, yun lang yung i-honor ng batas. Na later on, may responsibilidad yung totoong may-ari kasi yun lang yung inalaw niya na i-represent siya. Halimbawa, sa pag-receive lang sa pag-enter lang into a contract, sa pagpipirma ng kontrata, pero hindi kasali yung pagtanggap ng pera tungkol dun sa pera nung pinagbentahan ng lupa, halimbawa, ng real estate. O hindi magiging liable yung later on yung seller or yung tawag nito, yung buyer na kasi nakalugay naman doon hanggang doon lang yung authority niya. So hindi ka dapat magbigay sa kanya ng pera talaga. Kapag ikaw ay nagbigay kahit wala naman doon sa SPA niya, hindi na kasalanan ng seller yun kung hindi niya matanggap yung pera. Pwede kanyang habulin. Sabihin niya, hindi ko naman nilagay dyan sa SPA ko na pwede siyang tumanggap ng pera, bakit mo binigyan? Yun yung mga Kasi baka considerations. later on mag-demand ka, Attorney Joy, akala mo, nagbayad na ako, kinuha na ng agent. Tapos, halimbawa, binenta sa iba, Attorney Joey, no? Kasi apparently, yun nga, hindi nga authorized na makipag-transact or na na tumanggap ng bayad. Tapos, yun pala, binenta din sa iba, Attorney Joey, no? Tapos doon, naging valid. So, pwede magka-problema yun, kalaunan. Kaya dapat talaga busisiin. In fact, Attorney Joey, pwede ka humingi ng kopya ng SPA, no? Para ikaw ay makatiyak, no? Gusto mong ipacheck sa abogado, mas maganda po para malinaw sa inyo hanggang saan lang ba ang saklaw ng isang tao who is considered to be an attorney in fact of another person. Kasi nangyari talaga to, Attorney Joy, hindi maiwasan. Halimbawa, may mga properties sa probinsya or halimbawa, kagaya ng sinabi mo, Attorney Joy, nasa abroad na yung may-ari, no? Pero may mga ari-arian pang maiwan dito na gusto nang i-dispose. So, syempre sa halip na pabalik-balik sila dito, which is mas magastos, mag-authorize na lang sila ng isang tao through a special power of attorney. So, ganun siya. But yun nga, maging maingat din po tayo kapag nakikipag-transact tayo sa isang tao na may hawak po na special power of attorney. Ayun, tama, Attorney M. Ngayon naman, Attorney M, pag-usapan naman natin yung authorization letter. Kasi kanina, dinefine natin kung ano ang SPA. Ano naman tong authorization letter? Para sa kaalaman ng ating mga kasambahay, no, ito ay isang simpleng written permission o yung nakasulat na para payagan ang isang tao na gumawa ng minor or administrative act. Halimbawa nga yung pag-claim ng identification o kaya pagkuha ng diploma o kaya pag-claim ng package, 'di ba? Halimbawa nasa isang courier tapos kailangan mong kunin o yung mag-claim ka ng dokumento sa paaralan o kaya sa mga ahensya ng gobyerno, authorization letter lang po yung kailangan. Yung nakalagay doon sa authorization letter ay authorized, tapos yung pangalan ng inaatasan mo, tapos pipirmahan mo rin. 'Di ba, katangian na mas simple kesa sa SPA kasi hindi na kailangan ng notaryo. Wala nang notarization na needed kapag ka-authorization lang. 'Di ba, Attorney M? Kasi limited lang naman. Medyo overkill, Attorney Joey. Pwede naman, kung gusto mo naman, no? Pwede mo naman ipanotaryo, pero medyo sobra na yun, no? Magki-claim lang halimbawa, Attorney Joey, ng package o ng ID, no? So, usually naman, pag tinanong mo, sasabihin sa inyo, kailangan ko lang po ng valid na authorization letter, tapos kung mayroon po kayong photocopy ng ID noon pong
person kung kanino nakapangalan yung isang dokumento, kung sino dapat yung magki-claim. Kasi usually kapagka valid government ID, personal po dapat na i-claim yan. Pero pwede naman ina-allow basta mayroon pong authorization letter. So syempre very limited lang naman kasi yung act, usually one time. Kasi pag SPA, minsan series of acts din, Attorney Joe, hindi lang pertaining to one act, no? Kaya pwede na authorization letter. Isang act lang naman yung pinag-uusapan natin or a simple transaction nga lang. Ayun. Oo. Tsaka pag authorization, Attorney wala namang transfer of rights and obligations, 'di ba? Kasi pagka SPA kasi po pwedeng may transfer of rights, halimbawa, ownership to the property. Walang ganon. Kapag authorization lang, walang transfer of rights and obligations kasi ino-authorize mo lang yung inatasan mo para gumawa ng isang bagay. Pero nasa iyo pa rin yung pagmamay-ari nun o nasa iyo pa rin yung mga responsibilidad or obligasyon. Hindi kamukha ng SPA na meron talagang pupwedeng maging transfer of rights and obligation kapag ka ikaw inatas. Para mag-file ng kaso, SPA ang kailangan dyan. Hindi lang basta-basta authorization kasi diba, pagka nag-authorize ka naman na, okay, I authorize Attorney M to file on my behalf, Makaloka naman. parang ibang klase naman yun. Nagkaroon ka bigla ng kaso, Oo. Attorney M, sa authorization Oo lang. nga. So, hindi pwede Napakatok kapag ka ako. ganon. Oo. 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 Ayun. So yun lang, very siya. Again, very straightforward kasi pag authorization letter lamang yung kailangan. So yun nga, kagaya ng sinabi ni Attorney Joy, wala namang magkakaroon ng transfer of rights, no? Or parang seems to be an act na very heavy yung implications sa Attorney Joy or series of acts, no? Hindi lamang patungkol sa isang simple act. So kailangan po ng SPA kasi nga po mas mabigat siya at yun nga po meron po yung notarization na kailangan, meaning pinanumpaan sa isang notary public. Oo, nakasama din Oo, sa pagka pag-usapan natin, na-bind Attorney ka na. Joy, Diba, Attorney M, kapag ka ikaw na-bind, yung principal na-bind na legally, nababind legally sa isang gawain, yun magre-require na ng special power of attorney. Pero kung wala namang binding of the principal legally, wala namang legal act involved, yun usually authorization lang. Para lang mas madaling matandaan kung ano yung kailangan, ano ba pwede dito. Kailangan kong magkaroon ng representative for this kasi hindi ako po pwede, hindi ako available, busy ako. So yun usually yung palatandaan. Kapag may legal act na required, mababind yung principal o yung ikaw mismo, yun mangangailangan ng SPA. Pero kung hindi naman, usually administrative acts lang, doon lang tayo sa authorization. Diba, Attorney M? Yes. Ayan, Attorney Joey, ako, hindi pa tayo tapos sa ating usapin. Mamaya sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang patungkol sa notaryo o notarization. Kaya dyan lamang kayo mga kasambahay, magbabalik pa po ang Puntahang Legal. Bago tayo nag-break kanina, ang ating pag-uusapan ngayon, after the break, sinabi namin, yung atin namang notarial commission o yung notary public na sinasabi, di ba? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagnonotaryo? Lagi nating naririnig ito, mga kasambahay, na notarize na ba yan? O kailangan mong ipanotaryo yan? O kung sa mga abogado naman, naririnig nyo sa inyong mga kapwa-abogado na notary public ka ba? Kasi hindi lahat ng abogado notary public. Although lahat ng notary public kailangan abogado. Ay, abogado. Pero hindi lahat ng pero hindi lahat ng abogado notary public, 'di ba, Attorney M? Kagaya ko, Attorney Joey, syempre ako ay isang abogado pero hindi po ako notary public. So meron po kasing karagdagang requirements pa para ikaw ay maging isang notary public. Oo. Oo. Ako, Attorney M, for the past year and since 2024, notary public ako. Pero kasi hindi pa ako nakakapag-renew kasi bago ka maging notary public, 2 years kasi ang validity ng notary public. Pagkatapos niyan, pag nag-end ng validity ng iyong pagiging notary public, kailangan mong mag-renew at may mga requisites yan. Para sa kaalaman natin, mga kasambahay, Attorney Joey. Oo. Ano yun? Ano yung Attorney M? Maraming requirements siya. Oo, Medyo maraming napakarami.
Oo, kasi Oo. para sa kaalaman natin mga kasambahay, no, yung notarial commission is the authority given by the court sa kahit na sinong abogado mag-a-apply na makakamit ng mga requirements na nire-require ng batas para maging notary public. At hindi agad-agad. Kailangan mong applyan yan through a petition. So magpe-petition yung abogadong gustong maging notary public, magpe-petition siya sa korte. Pagkatapos maghi-hearing, 'di ba, Attorney M? Nung Mag-a-appear ka pa sa nag-apply court. Oo. Oo, mag-a-appear ka sa court at para ako nag-receipt nung ako nag-apply ng notarial commission dito sa Makati. No, kasi Mm. hindi naman lahat ng judge kasi ng huwes kailangan itatanong niya dun sa mga nag-a-apply ng notary public kung alam mo ba ang mga responsibilidad mo bilang notary public, kasi marami nga, 'di ba, Attorney M? O, tsaka Attorney Joey, 'di ba, naalala ko continuing requirement siyempre kasama na sa lawyers 'no, dapat of good moral character. Tapos Attorney Joey, kailangan mo pa magpakita ng mga document kung saang space ka magnonotaryo 'no. Dapat hindi puwedeng kung Correct. saan-saan lang kasi it's a respectable act, 'di ba, Attorney Joey? So dapat meron ka talagang mapapakita na dito ang desk kung saan ako nagno-notarize and kailangan kasi 'di ba when you say nagpa-notarize ka, ang isang tao ay mag-a-appear before you and then ipo-prove niya yung kanyang identity, 'di ba? 'Di ba? Kapag kasi sinasabi sa notary mo sa dulo ng isang dokumento no, that this person personally appeared before me and then magbibigay siya ng ID, check mo kung siya ba yung nasa ID. So syempre, for you to be able to do that, kailangan mo po ng space. So even that, kailangan busisiin po ng ating mga korte at kailangan meron kang book, Attorney Joey, 'di ba? Na nakalagay doon lahat ng iyong mga dokumento na ninonotaryo at sinasubmit po yan At sa court. Hindi po yan basta-basta. monthly. Oo. O, di Monthly ba? mo yang isa-submit sa court, monthly, at meron pa tayong karagdagang requirement ngayon na may mga notarial stamp na bawat dokumentong iyong nonotaryuhan. At kung ano yung nonotaryuhan mo for that particular month, isasubmit mo yon sa court kung saan ka may jurisdiction ng iyong notarial commission. At hindi ka pwedeng magnotaryo kung ang iyong notarial commission, halimbawa ay nasa Makati, hindi ka pwedeng magnotaryo sa ibang syudad. Halimbawa, sa Yan. Very City. important. Pero Oo. ang notarial commission mo nasa Makati. Yung iyong mga dokumentong pwedeng notaryuhan, yun lamang transaction na Nasa nangyari din sa jurisdiction iyong mo. nasa Makati, within your jurisdiction. Oo. Ayun. So hindi Mga hindi consideration. pwedeng sasabihin mo, Attorney Joey, ng kamag-anak mo, ay doon na lang kay attorney kasi pinsan ko yun, okay na yun. Hindi po pwede kasi may 'di ba may jurisdiction May din po yung mga notaries public natin. Hindi po kahit sino all over the Philippines pwede siyang magnotaryo ng dokumento. Mayroon lamang siyang jurisdiction at kung saan po yun, doon lang po siya pwedeng mag-notary. At yun nga, yung mga transaction na doon nangyari sa kanyang jurisdiction, yun lamang po ang pwedeng kanyang inotarize. So, mahirap po kasi kung magre-refer tayo tapos hindi naman pala nandoon nangyari no, yung transaction. So, hindi po yan notaryuhan ng notary public kasi siya naman po ang mapapahama kapag ginawa niya yan. Oo. Tsaka ang nag-grant lang ng notarial commission, Attorney M, para sa kaalaman ng ating mga kasambahay, yung judge kung saan ka nag-apply, kung saang jurisdiction ka nag-apply. Halimbawa, sa Quezon City, di yung executive judge ng Quezon City, doon ka mag-a-apply ng iyong notarial commission. Halimbawa naman, pwede rin naman sa Makati o kaya kung saang syudad dito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, doon ka mag-a-apply, magpa-file ng iyong petition at yung magbibigay sa iyo ng commission o ng authority para maging notarial commission yung judge kung saan ka nag-apply ng iyong notarial commission. Provided na meet mo lahat ng requirements katulad ng pagiging member ng Philippine Bar, member of good standing, no pending case, at lahat ng iba't ibang requirements na i-attach mo doon sa iyong petition. Ayun yung sinasabi ni Attorney M kanina. Kaya hindi madali. Sasabihin niya, ang mahal-mahal naman magnotaryo. Naku po, hindi po madaling maging notary public. Oo, para sa kaalaman ng ating mga kasambahay. Oo.
Ayun nga Mm. sinabi mo kanina, Attorney Joey, sinasubmit every month pala, Attorney Joey, 'no? Mm, Sinasubmit. every month. Alam niyo kung bakit mga kasambahay, kasi, para din po maiwasan yung pag-a-antedate, Attorney Joey, 'di ba? Kasi sunod-sunod 'yan, eh. Oo. Nililista mo lahat ng Oo. dokumento na iyong ninonotaryo, so hindi puwedeng sisingit ka, 'di ba? So, at alam mo naman, Attorney Joey, 'no, I'm sure Mm. napapansin 'to ng ating mga kasambahay 'pag nagkakaroon ng mga hearing, 'no, kung minsan Oo. napapatawag ang mga notary public dahil Correct. nga nagkakaroon ng mali, 'di ba, o medyo kaduda-duda ang pagnonotaryo ng mga Correct. dokumento. So, very relevant po talaga ang role ng mga notary public kasi nga, yung isang private document ay nagiging public document kapagka Pag ni-notarize po ng isang notary public. So, yan ang very important implication po ng isang dokumento na ni-notarize. Oo, tsaka Attorney M, pagka sinumite na yan sa korte kung saan yung libro na sinasubmit ng notarial ng notary na isang notary public doon sa kanyang doon sa court kung saan siya may jurisdiction. Ina-archive yan ng court. Hindi lang basta-basta yung photocopy ng libro ng isang notary public ang ipapasa, kundi pati na rin yung photocopy ng lahat ng or certified true copy rather ng lahat ng mga dokumentong ninotaryuhan niya. Ibig sabihin, naka-attach yan doon. At ngayon may bago na, Attorney M, ha? In the advent of this technology ngayon, no? Isa-scan na rin ng mga notary public at i-email. Ibig sabihin, bawa ikaw, Attorney M, nagpanotaryo ka sa akin ng kahit na affidavit of loss lang, ganyan. Halimbawa, ipapa-photocopy ko yon pagka ninotaryuhan ko, hihingi ako ng isang copy. Kasi i-attach ko yun dun sa libro at pagka next month nag-submit ako sa court ng records ng mga nanotaryuhan ko for this month, hindi lang yung listahan, kundi pati na rin yung mga dokumento na ninotaryuhan ko kasamang isasubmit sa korte at magfo-form part siya ng archives. So kapag ikaw isang notary public at nag-antedate ka, halimbawa nasubmit mo na yung iyong libro for the year 2024 at may nunotaryuhan ka ngayong 2025 na isang dokumento na 2024 pa nangyari, matetrace yan ng korte. Kaya huwag kayong magtampo sa inyong mga kaibigang abogado kung sasabihin niya sa inyo na nasubmit ko na po ang libro ko at hindi ko po pwedeng hindi po ako pwedeng mag-antedate kasi mortal sin po Bawal yan sa abogado. yun. Oo. 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 Yun naman, Transfer wag naman po, disbarment no? yun. Oo. True, oo. So, alam naman natin, no, in an ideal world, sana walang gumagawa. Pero kung minsan may gumagawa, pero bawal po yun, ha? Wag niyo pong kakausapin yung isang notary public na pwede pong ipa-antedate na lang natin. Kasi bawal na bawal po yan, hindi po yan dapat ginagawa ng mga notary public. At wag niyo rin pong i-odyok na gawin nila. Lalo na natin ni Joy, kung minsan kasi naririnig mo pa yung mga ganyang pakiusap, no, sa mga kakilala, sa Oo. kaibigan, sa kamag-anak. So, wag naman po At kasi saka malalagay minsan naman po sa alanganin. Attorney M, 'di ba, naririnig natin yun, ang mahal-mahal naman, notaryo lang, ang mahal-mahal naman. Bukod sa pinag-aralan ng abogado yun ng 8 taon, yung pre-law at saka yung law proper, pati na rin yung pagre-review sa bar, katakot-takot po talaga na requirements ang pagdadaanan at kailangan Yes. isumite sa bago ka maging notary public, Attorney M. At saka, yun nga posibleng ma-open to any kind of liability yung isang abogado kung sakali nga magkaroon ng problema doon sa pagnonotaryo. Kaya talaga pong binubusisi, nagiging maingat at syempre po may fee naman, may legal fee kasi nagre-render po ng legal service yung isang notary public na
again, Attorney Joey, kung tutuusin, mas mataas pa yung requirements doon sa napakarami na nga ng requirements para maging isang abogado. Mas madami pa, mas nadagdagan pa kapag ka ikaw ay isang abogado na isang notary public. So, again, Attorney Joey, Mm. uulitin ko yung sinabi mo, Attorney Joey, baka makalimutan, lahat po ng notary public, kailangan po abogado. Hindi po Abogado. pwedeng notary public na hindi abogado. Kailangan po, requirement po Oo. yun, abogado ang isang notary public, pero hindi po lahat ng abogado ay notary public. So, Oo. importanteng maalala ng ating O mga magtampo, kasambahay. pagka sinabi ng lawyer, di ba lawyer ka? Bakit hindi ka mag-notarize? Hindi nga po lahat nabibigyan ng notarial commission. Kasi hindi rin lahat May additional willing mag-go requirements. through. Oo, mag-submit ng mga additional requirements. Oo, correct. Atin namang sagutin ngayon, Attorney M, ang ilan sa mga katanungang ipinadala ng ating mga kasambahay. Ayan, para sa ating unang tanong, Attorney M, pwede bang maging grounds for disinheritance ng anak ang pagiging bastos at walang respeto sa magulang? Naku, nakasulat po yan sa ating civil code, sa ating family code, kung ano-ano yung mga grounds na po pwede kang i-disinherit. Kasi hindi naman po pwedeng basta-basta rin lang mag-disinherit yung magulang. Kasi may tinatawag tayo sa succession na legitim, di ba, Attorney M? Na kapag ikaw ay tinanggalan ng mana at hindi binigay sa iyo ang legitim, tawag doon sa ating batas, preterisyon. Tama ba ako, Attorney M? Mapapagaling ako Tama, ng oo. professor ko Tama, sa Attorney Joey. succession. Tama, Oo, di ba, kapag hindi ka preterisyon. nasama, when in fact ikaw ay isang dapat ikaw ay may legitim, no? Or compulsory heir ka, tapos na-exclude ka doon sa legitim, magkakaroon ng preterition. Pero syempre ito, Attorney Joey, on the premise na may last will and testament, kasi nga isusulat, no? So hindi pwedeng sabihin mo lang, sinabi niya verbally, dinidisinherit ka niya kasi bastos ka daw sa magulang mo when your parent was still alive. So definitely hindi po obra kapag verbal lang po na sinabi. Kapag pinag-usapan natin yung disinheritance, dapat po may last will and testament at malinaw po na isinulat sa last will and testament kung ano yung ground for disinheritance, at dapat yung ground na yun ay pasok doon or isa sa mga grounds na nakalagay doon sa ating family code or sa ating rules of succession, Attorney Joey, no? So grounds ay yung pagiging bastos at walang respeto sa magulang. Oo, yun yung ground na sinasabi Ang niya. naaalala kong ground, Attorney M, kapag pinagtangkaan mo ang buhay ng iyong magulang, pwede ka niya i-disinherit later on, di ba? Isusulat niya sa kanyang last will na ikaw ay tinatanggalan ng kanyang mana. Ibig sabihin, wala kang matatanggap kahit na doon sa iyong legitim na tinatawag o yung bilang compulsory heir Tama na ka, sinasabi Attorney Joey. ni Attorney M kanina. Kapag compulsory heir ka kasi, meron kang tinatawag na legitim o yung talagang by law, you are entitled to that. O, no? Kasi yung compulsory heirs, naka-enumerate din yun sa ating batas. Halimbawa, yung legitimate ascendants, legitimate Oo. descendants or ascendants. Depende kung sino yung buhay pa. Doon magbabase kung sino yung mga compulsory heirs, 'di ba, Attorney M? Tapos kung ikaw yung naaalala ko lang na grounds for disinheritance, kasi marami yun ang Tama ka, maalala Attorney ko lang. Joey. Ito, ni-research ko na. Oo. Tama ka, dapat may attempt on the life of the testator, spouse, or ascendants. Tapos pinagbintangan mo siya. Ang isang, halimbawa, yung magulang mo, pinagbintangan mo na nag-commit ng crime, and then later on, napatunayan na false pala. Diba? So, hindi po kasi kasama yung pagiging bastos, no? Pwede pa, Attorney Joey, na maging ground yung abandoning ng children or inducing them to live a life of corrupt or immoral life, no? So, hindi po kasama sa ground. So, hindi siya pwedeng maging ground for disinheritance in that case, Attorney Joey. Ayun, pagka inabandon na, basta nakasulat po yan, mahaba po yan marami pong grounds na po pwede Medyo kayong marami-rami, oo. Pero sa pagkaalala ko, Attorney Joey, hindi to kasama sa ground, oo. Kasi kung Ayun, minsan basta pakiramdam pasok ko, siya. Attorney Joey, pakiramdam ko kasi pag magulang at anak, kung minsan may mga pagkakataon na hindi talaga nagkakaintindihan, no? Kung minsan, di ba, medyo nakakasagot yung anak or medyo uminit ng ulo yung magulang, no? So,
Kaya medyo yung mga grounds kasi for disinheritance, mabigat talaga, Attorney Joey, 'di ba? Stringent, Yung yes, oo, correct. oo, yung talagang, medyo karumal-dumal kumbaga kung sasabihin mo Mm, 'no. So, kung again 'no, kagaya ng sinabi ni Attorney Joy, kung pasok dun sa grounds at yan po ay nakasulat sa isang valid will and testament and walang subsequent na pagka yung nagkaayos sila later on, Attorney Joey, then it can be a ground for disinheritance. So, marami pong requisites din po para ma-disinherit ang isang tao na yun nga compulsory heir, Attorney Joey. Mm. ayun. Susunod na tanong Ayun, eto natin, naman, Attorney M. pangalawang Mm. katanungan, Attorney Joey. May anak sa labas ang mister ko at siya ay namatay na. Entitled pa din ba ang kanyang anak sa mana kahit majority ng property ay ako ang nagpundar? Naku, Attorney Joey, Mm. parang puro succession ng tanong sa atin Oo ngayong nga gabi. eh. Oo. Absolute community of property depende kung kailan ba Hmm. kayo ikinasal, isa yun sa mga considerations natin. Kasi kung kinasal kayo after the effectivity of the family code, yung absolute community of property na ang mag-govern sa inyong mga properties. Hindi na conjugal partnership of gains, may pagkakaiba yon. Pero, yung sa Mhm. iyong tanong, kung may anak sa labas ang iyong mister, yung illegitimate child naman kasi, considered kasi siya na compulsory heir at meron siyang karapatan Yes. sa legitim na tinatawag sa ating batas, 'di ba, Yes. Attorney M? Oo, Mm. unfortunately kasi kapagka kayo ay nasa isang valid marriage tapos wala namang prenuptial agreement, Attorney Joey, and then nagkasal kayo after the effectivity of the family code, which was 1987, tama, Attorney Joey, 'no? So, absolute community Mm. of property, meaning ang assumption kasi ng batas is lahat kayo ay pareho niyong pinundar, lahat ng meron kayo, kumbaga hati kayo. Mm. Kumbaga gano'n ang tingin ng batas diyan 'no. So hindi mo puwedeng Mm. sabihin at ikuwenta na, "Hindi, itong bahay, itong ganito ako nagpundar, ito lang naman yung bringing niya into the absolute community of property." Lahat po 'yun ay pag-aari niyong dalawa, pareho kayo. So, because of that, kapagka po pumanaw ang inyong asawa at siya po pala ay mayroong anak sa labas, magkakaroon po ng karapatan yung kanyang anak sa labas sa kanya pong, estate 'no, sa maiiwan niyang ari-arian. Pero yun na, hindi naman po Mm. ito lalamang doon sa share ng legitimate na anak 'no. So laging, 1/2 lamang ng share ng legitimate na anak ang share ng illegitimate na anak. Ayun. Mm. Correct. Ayan. Para sa ating Okey, eto susunod na na. tanong, Attorney M, ito na. Bumili ako ng second hand na sasakyan. Posible po ba na ma-transfer sa akin ng ownership ng sasakyan? Oo naman. Hindi Kasi hindi binili lang mo na posible, dapat oo, dapat ma-transfer sa talaga. inyo. Tama, oo. Oo. Kasi binili mo na yun at yung binayaran, ipa-process yung rehistro nun. Kasi ikaw na ang Mm. magbabayad nung processing. Kasi may mga babayaran ka niyan pag registration, Attorney M, Yes. 'di ba? So, dapat na sa'yo na nakapangalan yung ORCR later on. Kasi kapagka may mga Mm. violations na diyan, hindi yung old owner ang magiging liable, kundi ikaw na. Kasi ikaw na yung bagong may-ari. 'Di ba, Attorney M? Definitely, at saka kasama po 'yan sa obligasyon ng seller na Mm, magkaroon po ng mm. transfer of ownership. So, i-demand niyo po 'yan doon sa pinagbilhan niyo ng sasakyan na magkaroon po ng transfer of documents para po ang naka-reflect do'n ay kayo na po yung nagmamay-ari ng sasakyan. Kasi siyempre po kung parang ang nagdating lang 'yan, ikaw lang yung gumagamit, Attorney Joey, pero siya pa rin yung may-ari o kung Oo. sa kanya pa rin nakapangalan yung mga dokumento. Kasi siyempre po sa ating mga umiiral na batas, meron pong mga karapatan ang isang owner. So, dapat po nakapangalan sa inyo. Kasi kung hindi po, pwede rin pong ibenta pa yan sa iba, Attorney Joey, no? Kasi nga, Oo. sa on paper, hindi pa rin kayo yung may-ari. So, talaga pong i-demand nyo doon sa pinagbilhan nyo na mai-transfer po ang document sa inyong pangalan. Oo, Oo, naku, tsaka kung mahirap ako yun, naman Attorney yung Joey. seller oo, tsaka kung ako naman yung seller, Attorney M, mangangamba rin ako kasi halimbawa, nagkaroon ng traffic violation o kaya, nakabangga yung sasakyan, hindi na ako yung gumagamit, na ibenta ko na. So, dapat responsibilidad ko talaga as a seller na i-make sure na nalipat sa pangalan nung bagong may-ari yung ownership o yung pagmamay-ari
and yung possession ng sasakyan para naman sa obligations, accountabilities, and liabilities doon mapupunta sa totoong may-ari. Ayun. Ayun. Okay, ito naman, Mm. Attorney Joey, ang ika-4 na katanungan. Ask ko lang po Mm-mm. sana kung makakasuhan ba yung friend ko pag pinost niya yung ex-girlfriend niya na nag-cheat at nahuli niya sa akto. Sinasabi natin palagi, Attorney Oo, paulit-ulit sa pasensya ating na. programa. Oo. Oo, na kapag kayo merong grievance, hindi po remedy yung pagpo-post sa social media. Hindi niyo po makukuha yung hustisya doon sa social media. Bukod sa pagpapahiya lang noong taong naka-offend sa inyo yung inyong makukuha o yung inyong pwedeng magawa, pwede rin bumalik pa sa inyo tuloy. Instead na magkaroon kayo ng redress or makuha niyo yung hustisang hinahanap nyo para doon sa pagkakamaling nagawa sa inyo, baka kayo patuloy yung makasuhan. So, lagi naming sinasabi ni Attorney M, halimbawa, tulad nito, ang sabi niya, nag-cheat yung ex-girlfriend Ex-girlfriend niya. niya. Oo. Sa batas naman, sinasabi natin, walang batas na nagpaparusa sa Walang redress. yung broken heart, walang redress, walang Oo. batas, di ba? Attorney Naku, M. ang worry ko pa nga Oo. dito, Attorney Joey, baka pa yung kasuhan ng vouchy. Kasi baka Oo, mamaya correct. bully Kasi girlfriend o babae. social Oo, media. correct. Oo, or kahit pa ex-girlfriend, Attorney Joy, kasi mahaba ang prescriptive period, naku, mga kasambahay, ng paglabag sa anti-violence against women. Yan, yung iba umaabot ng 10 years prescriptive period. So Correct. kahit ex-girlfriend mo yan, pag pinost mo yan, kahit siya pa yung nag-cheat, Attorney Joey, kung halimbawa nga ganun, tapos dahil doon Pahiya nag-suffer siya ng oo. psychological violence, sabihin natin, emotional or psychological violence, because of the act of the Anxiety, ex-boyfriend sleepless na night. pinost. Oo. Yes, oo. Oo. Naku, talaga Oo. po may posibilidad na makakasuhan yung kaibigan nyo dahil yung babae naman yung malalagay sa alanganin kung ipapost nyo pa, di ba? So, again, hindi po yun kasi yung remedy, Attorney Joe. Hindi natin sinasabi na tama yung ginawa ng ex-girlfriend, pero hindi kasi yun ang proper remedy. At yun nga, Attorney Joe, unfortunately, wala talagang remedyo for for a broken heart, Attorney Joey. Broken Kagaya heart. ng sinasabi ko lagi. Gumawa ka nga ng batas niyan, Attorney M. Laging ang daming Mahirap. di ba? Pero Pag lagi naging tinatanong congressman sa ka, atin. gumawa ka ng batas. Oo, kasi laging tinatanong sa atin yan kung paano, anong remedy. Wala po. Ang remedy nga, po no? maghilom. Move on. Oo, move on Ang talaga. harsh, move on. Hindi mo na mag-heal, move on agad. Ay, oo nga, no? Bilis Ayun. naman. Okay. Ito Yes, naman, ang Attorney sagot ko Joey, sa tanong sa mo, katanungan. ang sagot doon, makakasuhan? Oo, makakasuhan. Ayan, Yes, para sa oo. susunod na tanong, ilang months po ba bago ma-regular ang isang empleyado? 7 months na po kasi ako sa work, pero sabi nila, under probation pa din ako. Naku, merong nakasulat yan sa ating labor laws, Attorney M, kung Yes. hanggang gaano katagal lang po pwede mong gawing under probation yung iyong mga empleyado. Otherwise, automatic yan na nagiging regular sila kapag walang evaluation o wala ka namang sinasabi sa kanila after 6 months. Di ba, Attorney M, sa ating labor Yes, so code? 6 months in short, Attorney Joey, di ba? Kagaya ng sinabi mo, 6 months po ang probationary period. Although, Attorney Joey, kung halimbawa may mga instances na yung iba kasi is very technical, halimbawa, no? So, it would need more time. Dapat masabihan ka beforehand. Hindi pwede yung nag-lapse na yung 6 months, nag-aantay ka. Kasi kung walang pasabi sa'yo na, ako medyo kulang pa yung training kasi very technical itong ginagawa. Kailangan pa. Dapat masabi sa'yo beforehand. Kasi kung wala pong ganun, dapat by operation of law or Attorney Joey, like what you said, automatic yan. After 6 months, you become a regular employee. No? So, hindi na yan matter na kailangan pag-isipan pa ng kumpanya. Isipin ko pa kung irregular siya. By operation of law na po, batas na po ang nagsasabi, you become a regular employee and you become entitled to all the rights of a regular employee kapag nag-lapse na yung 6 months at tuloy-tuloy ka pa nilang pinagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Ayun. Oo, Ganun there na was a siya time, kasimple. Attorney M,
Oo, naging controversial ito yung endo natin, no? And yung mga Mm. contracts natin, di ba? Na kasi nga, hindi po pwede yon na sasabihin ng company na ire-renew lang ng ire-renew yung pagiging probationary mo at hindi ka ginagawang regular. Bawal po yun sa Oo. batas. Mm, Tumpak. ayun. Ayan. Ito naman ang Mm, susunod na katanungan natin ni Joey. Ano po ang pwedeng mm, ikaso sa isang kapitbahay na nagpakabit ng CCTV para itutok intentionally sa harap ng bahay namin? Ay, nakakaloka ito, Attorney Joey. Nakakaloka. Oo. Oo. Ay, No, ang ano, unang-una sa lahat, sino-surveillance. oo, wag tayong Oo. unang-una sa lahat, wag tayong nag-a-assume kasi maraming namamatay sa maling akala, 'di ba, Attorney M? Kausapin niyo muna yung Oo. kapitbahay at sabihin niyo sa kanyang bakit nakatutok yung kanyang kamera sa inyong bahay. Kasi malay mo naman, nagkamali lang sa installation, 'di ba? Tapos nag-assume naman kayo, feel na feel niyo naman na kayo minamanmanan na inyong Saka you kapitbahay. will have to So, prove that, Attorney Joey. Oo, na ang correct. intention talaga Oo. nila ay itutok sa bahay niyo. So, siyempre hindi puwedeng inisip Mm, niyo lang yun or feeling niyo lang. Kailangan ipapatunayan niyo po yan na talaga pong yun ang mm, intention ng inyong kapitbahay. mm. Oo, sinabi niya ba sa Hindi niyo naman inyo? puwedeng Makikita niyo ba yung footage? oo. Oo. Saka hindi naman puwedeng Mm. pasukin niyo yung bahay dun, 'di ba, para lang ipakita at i-prove na, "O tingnan niyo, oh, nakikita." Kasi trespassing din yun kapagka so papaano mo prove ngayon na talagang na nakatutok sa inyo intentionally just because yung direction ng camera is facing your house, 'di ba? So, I suggest, 'di ba, lahat naman nakukuha sa maayos na usapan, tanungin niyo yung kapitbahay ninyo tapos sabihin ninyo na hindi kayo komportable dahil mukhang nakatutok sa inyong pamamahay yung kanilang camera. 'Di ba, Attorney M? Mm. Tsaka yun nga, Attorney Joey, kung halimbawa worst case, Attorney Joey, Mm, pumunta na sa barangay kasi kung minsan baka magkainitan, Attorney Joey, 'no, maganda may intervention mm, ng third party. So, pumunta kayo sa barangay, ireklamo niyo kung you feel very strongly about it para po magpaliwanag din po yung mm, kapitbahay niyo kung ano nga ba talaga itong tsaka kung minsan kasi, Attorney Joey, parang lalo na kung siyempre kapitbahay nga 'no, lalo na kung immediate mong kapitbahay, kung minsan talaga mm, na hindi maiwasan na nasasagi din, Attorney Joey, ng CCTV 'no. So, maganda rin po talaga na malinaw sa kapitbahay para pareho po kayong hindi naman namomroblema about it. Ayun, ayan. May isa pang katanungan, ito na, attorney, ito na may yung laban tinatanong ba nung nakaraan. oo, correct, na hindi na Oo, itanong. Ito na, itatanong na niya, Attorney M. Attorney, may laban ba ang live-in partner sa ari-arian? Ayun, sagot, Attorney M, at medyo passionate ka sa mga ganitong hala, tanong. hindi, attorney, siguro dapat niyang i-qualify kung live-in partner siya ba Oo, ay may asawa ba muna or halimbawa ba walang asawa. Kasi kung minsan parang common law, meaning nagsasama lang sila pero hindi naman kasal, 'di ba, Attorney Joey? Or nagsasama oo. sila pero may kasal pala yung isang tao, Mm. yung kinakasama niya, oo. Pero kahit hindi kasal, Attorney M, considered pa rin na property yun nung individual na partner niya. Kasi wala siyang magiging right Hmm, over that. Kasi wala namang juridical tie between them dahil sila mm, common spouses lamang, di ba, Attorney M? Lagi mm. namin sinasabi, Tama, Attorney M, wala kang karapatan sa pag-aari ng ibang tao na hindi mo naman asawa. Kaya itong live-in hmm, partner, kahit common law spouse kayo, syempre kung ano yung kanya, kanya yon at yung iyo, iyo yon. So kung siya mag-share sa'yo at magiging generous enough, mag-thank you ka na lang. Pero wag mo namang ariin kung ano yung mga pag-aari niya kasi kanya oo. yon. Diba, Attorney M? Oo, pero kung Kung oo, wala, kumbaga dapat in short. oo, dapat malinaw talaga 'yan, oo. At siyempre lalong-lalo Mm, na, Attorney Joey, 'no, we always emphasize kapagka may asawa po yung inyong ka-partner 'no, talagang kahit by lalo na. donation nga, Attorney All the Joey, more. 'no, prohibited Mm, pa nga 'yan, 'di ba, from mm, receiving any donation at lalo na sa ari-arian. So, any form of transfer of property pinagbabawal ng batas kung nasa isang valid marriage po yung isang tao, yung kinakasama niyo. Kasi again, yung purpose ng batas is siyempre protektahan ng sanctity of marriage, Attorney Joey, di ba? So, laging bibigyan mm, ng importansya at pahalaga
ng ating umiiral na batas yung existing marriages, no? At kaya din po mahalaga, Attorney Joey, yung contract of marriage. We say contract pa rin yung marriage, pero it's a special contract kasi nga hindi nag-expire, Attorney Joey, no? So, napakaraming legal implications at kagaya ng sinabi ng Attorney Joey, nagki-create po siya ng juridical tie. So, kasama na dyan yung pagkakaroon mo ng karapatan na magmana sa inyong asawa na hindi po mangyayari kung hindi po kayo kasal sa isa't isa. Oo. So whether you are single or whether there's legal impediment for you being live-in partners, wala ka pong karapatan sa ari-arian ng iyong partner. Yun po ang short and sweet of that Punot dulo. question. Attorney M. Oo, punot dulo nun. Yes. Ayun. Oo. At natapos na Ayan, naman ako. yung isang episode natin, Attorney M. Ayan, para po sa mga may nais idulog sa kahit na anong problemang legal, ipadala po ang inyong mga tanong sa 0925-355-5778. At huwag pong kalimutang ilagay ang inyong pangalan at antayin po ang aming text o tawag. Sana po ay may natutunan kayo sa naging huntahan natin ngayong gabing ito. At muli, maraming salamat po. Ako po si Attorney Joey Domingo. Ayan, muli Attorney Joey, binabati natin ang ating mga kasambahay ng isang magiting na araw ng kagitingan. So tuloy-tuloy lamang po ang Para sa paglaban mga sa mga magigiting. pagsubok ng buhay. Kagaya natin, Attorney Joey. Tama. Laban lang ng Oo, laban. laban lang, oo, ganun talaga ang buhay. At syempre, maraming salamat mga kasambahay sa pagtangkilik sa inyo pong programa. Lagi po nating tatandaan, ang batas ay para sa lahat ng tao, at hindi lamang po para sa mga abogado. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito po ang Huntahang Legal. Attorney Joey! Yes, Attorney M. Salamat po sa Salamat po Diyos. sa Diyos!